Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. Ibinuking si Pangulong Bongbong Marcos. Hala, 100 bilyon. Ano ito? Ito ang tinatawag na the Great Filtration. Sa gitna ng ingay ng politika upang linisin ang usapin tungkol sa 100 billion budget insertions, bagamat kinumpirma na totoo ang bilyong-bilyong pondo, mayroong isang malaking revelasyon na magpapaya sa mga nagpapakalat ng maling balita laban sa Pangulo. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-EFLR niya. Akala ng marami ay tuluyan ng madidiin si President Bongbong Marcos matapos ibunyag ni Zaldico ang 100 bilyong budget insertion sa BICAM at marami ang niniwala nito. Sunod-sunod ang patama sa Pangulo ng mga kritiko at gusto pa nilang i-impeach at pababain sa pwesto si PBBM. Pero sa isang eksklusibong panayam, nilinaw ni Senator Ping Lacson na bagamat totoo ang listahan, absolutely untrue o walang katotohanan na may napuntang komisyon sa Pangulo. Sa pagtatapos nito, malalaman niyo kung sino-sino ang tunay na kumuha ng bilyong-bilyong cash. Therefore, kailangan niyo itong panoorin hanggang dulo. Kinumpirma ni na Senator Lacson, Senator Sherwin Gatchalian at dating DPWH official Roberto Bernardo na ang 100 bilyon na binabanggit ni Zaldico ay totoong pumasok sa budget deliberations. Pero ang revelasyon ni Bernardo ang bumasag sa script ng oposisyon. Ayon sa counter-check ng tatlong opisyal, ang mga item ay talagang isiningit sa BICAM. Therefore, ang issue ng budget insertions ay kumpirmadong nangyari, ngunit hindi sa utos o para sa bulsa ng Pangulo. Ibinida ni Zaldico sa kanyang viral video na nag-deliver umano siya ng 25 bilyong piso na komisyon para kay PBBM sa loob ng mga maleta. Pero ayon kay Bernardo na siyang humawak sa 52 bilyong piso ng pondo, imposible ito. Paliwanag ni Lacson, ang mga maletang ipinakita ni Ko ay kasya lamang ang 500 milyong piso. Napakalayo sa 25 bilyong piso na claim nito. Therefore, ang mga aligasyon ni Ko ay lumalabas na gawa-gawa lamang upang sirain ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Ang tanong, sino ang tunay na nakinabang? Kung hindi napunta kay PBBM ang pera, nasaan ito? Dito na pumasok ang pasabog ni Lacson. Sa mga cash deliveries ni Bernardo, lumalabas na 8 bilyong piso ang napunta kay dating DepEd Yusek Alaybar, 1 bilyong piso kay dating DPWH Secretary Bunuan, at ang iba ay iba't ibang ahensya pero walang kahit isang sentimo na dinala sa Malacanang. Ginamit lamang umano ng ilang opisyal ang pangalan ng Pangulo upang makuha ang pondo. Therefore, si PBBM ay biktima rin ng panuloko ng mga tao na sa paligid niya. Have mercy, O God. Ang pagkakalinis ng pangalan ni PBBM sa gitna ng 100 bilyong iskandal ay isang paalala na ang ating Panginoon Diyos ang siyang nagtatanggol sa mga pinupuntirya na maling paratang. Sinasabi sa Kawikaan 19 verse 5, ang saksi na sinungaling ay hindi makakaligtas sa parusa at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay hindi makakatakas. Ang pagkabisto sa suitcase lies ni Zaldico ay patunay na ang bawat maling testimonya ay may hangganan. Sinalba ng ating Panginoon Jesus ang Pangulo mula sa isang malawakang character assassination habang sinusubukan ng mga traidor na idahawit siya sa 25% commission. Ang ating Panginoon ay gumamit ng mga taong tulad ni Senator Lacson at Roberto Bernardo upang ilabas. Ito ay divine protection para sa isang leader na pilit ibinabaon sa dumi ng iba. Ang katotohanan na lumabas, ang 100 bilyong pisong insertions nang hindi nadadami ang Pangulo ay isang himala sa gitna ng maduming politika. Kaibigan, huwag tayong matakot kapag tayo ay pinagbibintangan ng mali, basta tayo ay lumakat sa katotohanan. Ang awa ng ating Panginoon Diyos ay nagbubunyag ng mga lihim sa sabukatan at ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng katarungan.
Ang tunay na climax ay hindi ang pagkakadiskubre ng bilyong-bilyong pondo, kundi ang pagpapakita na ang ating Panginoon Diyos ay hindi natutulog at lagi siyang panig sa katotohanan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa paglalantad ng katotohanan sa gitna ng malaking isyong ito sa aming bansa. Salamat dahil ikaw ang nagtatanggol sa aming Pangulo laban sa mga maling paratang. Dinadalangin namin na managot ang mga tunay na kumuha ng kabahan ng bayan at naway malinis ang aming gobyerno mula sa mga mapanlinlang na opisyal. Patuloy niyo pong gabayan si Senator Lacson at ang Blue Ribbon Committee sa kanilang paghahanap ng katarungan at ihanda niyo po kami sa iyong muling pagparito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.